Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, ako po si Zara Bianca Saldua, First Lieutenant sa Philippine Army at isang beauty queen and professional host. Para lagi kang updated sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow po kayo sa ating Facebook page. Ito po ay ang AFP Radio DWDD sa Facebook at naka-tune in po kayo sa ating radio station. That's 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na ang inyong kawal tuwing Sabado 8 p.m. Naka-simulcast po ito sa Ang Inyong Kawal. Ito po ay nasa Facebook at YouTube channels natin. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Magandang Tuesday morning mga kamanggagawang nakatutok dito sa atin sa Dole sa AFP Radio. Ako po si Tim Laderas ang makakasama niyo ngayong araw para talakayin ang mga napapanahong balita at mga mahahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay sa ating bansa. Shoutout muna sa ating mga taga-subaybay na nakatutok sa Armed Forces Radio Channel DWDD 1134 kHz, pati na rin sa ating mga viewers sa Department of Labor and Employment at AFP Radio DWDD official FB pages. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Muli isang mainit at mapagpalang umaga mga kamanggagawa, panibagong episode kaya't panibagong topic na naman ang ating tatalakayin ngayong umaga. At dahil nga nasa panahon pa rin tayo ng summer season, muli po kaming nagpapaalala dito sa Dole na sundin ang mga tips para makaiwas sa heat stress. Ilan dito ay ang palagiang pag-inom ng tubig o pagre-rehydrate. Siyempre yung pagsusuot ng preskong damit na angkop sa inyong lugar pagawaan, pag-iwas na rin sa ilalim ng mainit na sikat ng araw at iba pang mga pamamaraan para maiwasan ang heat stress.
Manatili lamang po kayong syempre nakatune sa ating FB pages ng DOLE at ng Bureau of Working Conditions para malaman nyo yung iba't ibang mga tips para nga makaiwas dito sa heat stress. At para sa episode natin ngayong umaga, atin pong tatalakayin ang implementasyon ng Labor and Employment Education Services o LEAS na pinangungunahan ng DOLE Bureau of Labor Relations. Para malaman ang layunin at iba pang detalye patungkol sa implementasyon ng LEAS, makakasama natin sa ikalawang bahagi ng ating programa si Attorney Arturo Alfonso J. Herbosa, ang Direktor ng Bureau of Labor Relations. Bago yan, good news muna tayo. Magandang balita mula sa National Capital Region. Higit 200,000 trabaho alok sa Labor Day job fairs. Ikaw ba ay first-time job seeker o naghahanap ng panibagong trabaho? Baka ngayong Labor Day job fairs, magkatotoo na ang dream job mo. Magsasagawa ang Department of Labor and Employment ng job fairs sa 69 sites sa buong bansa para sa selebrasyon ngayong taon ng Labor Day. Sasalihan ito ng higit 2,200 employers, kabilang ang top 100 firms sa bansa upang mag-alok ng nasa higit 200,000 trabaho. Sa mga trabahong ito, higit 180,000 trabaho ang lokal at higit 34,000 trabaho naman para sa mga gustong mangibang bansa. Nangunguna pa rin ang NCR sa bilang ng trabahong alok na higit 63,000 trabaho. Sinundan ito ng Gitnang Luzon na may higit 32,000, Calabarzon na may higit 18,000, Western Visayas na may higit 17,000 at Zamboanga Peninsula na may higit 13,000 trabaho. Kabilang sa mga trabahong alok ay nasa industriya ng manufacturing, retail, business process outsourcing, accommodation and food service activities, financial at insurance industries. Nangunguna naman sa mga inaalok na trabaho ang production operators, sales clerks, call center representatives, service crews at microfinance officers. Ang nationwide job fair ay isa sa mga pangunahing aktibidades para sa ika-100 at 20 taong selebrasyon ng Labor Day sa bansa na may temang Manggagawang Pilipino, kaagapay sa pag-unlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. Good news naman tayo mula sa probinsya ng Pangasinan. 148 benepisyaryo ng 4Ps sa Pangasinan na hot sa job fair ng DOLE sa trabaho at serbisyong pangkalusugan caravan. Umabot sa 148 ang na-hired on the spot na 4Ps beneficiaries sa isinagawa ng Department of Labor and Employment Regional Office 1 na job fair sa ginanap na trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas Caravan noong ika-25 ng Abril taong kasalukuyan sa Dagupan City People's Astrodome sa Dagupan City, Pangasinan. Mahigit kumulang 4,000 trabaho ang inialok sa nasabing job fair na dinaluhan ng 21 lokal at 9 na overseas employers. Sa kabuuang 3,000 benepisyaryo ng 4Ps na lumahok, 148 ang natanggap sa trabaho habang 124 naman ang naitalang near hires. Dumalo sa nasabing caravan sina DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, DOLE Undersecretary Benjo Santos M. Benavides, DSWD Undersecretary Vilma Cabrera, DSWD Assistant Secretary Marites Maristela, DSWD Assistant Secretary Paul Ledesma, DOLE Regional Director Ezekiel Ronnie Guzman, DOLE Assistant Regional Director Honorina Dianbaga, DSWD Regional Director Maria Angela Gopalan at Department of Health Director Paula Sinjongco.
Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Secretary Laguesma ang layunin ng caravan na ipaabot ang serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan, lalo na sa higit na nangangailangan bilang habilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod dito, mahigit 1 milyong halaga ng mga proyektong pangkabuhayan ang ipinagkaloob ng DOLE sa 172 benepisyaryo mula sa sektor ng agrikultura, retail at food services sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program. Namahagi rin ng DOLE ng kabuuang 20 million na sahod para sa 4,000 benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers Program para sa kanilang serbisyong paglilinis at pagtatrabaho sa kanilang komunidad. Nakiisa rin ang iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Social Welfare and Development, Department of Health at Department of Agriculture upang maghatid ng serbisyo para sa mamamayan. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, isinusulong ng Administrasyong Marcos ang isang whole of government approach kung saan magkatuwang ang DOLE at iba pang ahensya na sama-samang naglilingkod upang maisakatuparan ang layunin ng bagong Pilipinas na mas inklusibo, mas madali at mas epektibong serbisyo para sa bawat Pilipino. Magandang balita naman mula sa probinsya ng Isabela. Higit 700 punong barangay sa Isabela sumailalim sa oryentasyon ukol sa alituntunin ng TUPAD program. Upang mas mapaigting ang mahusay at malinis na implementasyon ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o ang TUPAD program, nagsagawa ang DOLE ng oryentasyon para sa 782 na punong barangay mula sa 37 bayan ng Isabela mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Ang oryentasyon ay isang hakbang upang matiyak na nasusunod ang mga alituntuning itinakda ng DOLE Department Order 239-A kung saan nakapaloob ang mga patakaran ng implementasyon ng TUPAD program. Kabilang dito ang mga prosesong dapat isagawa ng lokal na pamahalaan, kabilang na ang mahigpit na pagpili ng mga benepisyaryo. Ipinaalala sa kanila ang mga kwalipikadong mapabilang sa programa ay ang mga 18 taong gulang pataas na nawalan o nahihirapang magkaroon ng trabaho o kabuhayan at mga senior citizens na may kakayahan pang magtrabaho. Para sa mga benepisyaryo, mariing ipinabatid sa mga kawani na hindi dapat pinahihintulutan ang pagpoproxy o pagpapadala ng ibang tao para magtrabaho at ang hindi pagpirma sa arawang attendance sheet. Dapat din silang sumunod sa mga nakasaad sa kontrata maging sa health and safety protocols. Sa mensahe ni Dan Stan Bautista, ang TUPAD focal person ng DOLE Isabela, hinikayat niya ang mga kalahok na tulungan silang maibigay ang tulong ng gobyerno sa mga karapat-dapat na benepisyaryo, lalong-lalo na sa mga mahihirap na manggagawa. Hinikayat niya rin ang mga punong barangay na sa pamamagitan ng TUPAD ay magsagawa sila ng proyektong makabuluhan at makatutulong sa kalinisan at pag-unlad ng kanilang komunidad. Nagpahayag naman ng suporta ang mga kinatawan ng barangay sa epektibong pagpapatupad ng programa. Ani ni Barangay Captain Lilibet Nicasio ng Masaya Norte, San Agustin, Isabela, bilang mga kapitan ng barangay, sila ay naglalaan ng kanilang buong suporta at kooperasyon upang tiyakin ang matagumpay na pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan patungkol sa trabaho at kabuhayan sa kanilang nasasakupan. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Director Arturo Alfonso J. Herbosa ng DOLE Bureau of Labor Relations
patungkol sa implementasyon ng Labor and Employment Education Services o LEAS. Pagkatapos po yan ng ilang mga paalala. Oras natin, 18 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. What is a soldier? You see them in the news. You see them in video games, in TV, movies, the internet. We see the action, amazed at the equipment, in awe of the skills. But what is a soldier? What lies behind the guns, the bullets, the gear? An ordinary human being, just like you. An ordinary person that will become the country's best, the country's brightest, the country's heart and soul. A nation's servant whose honor is to serve the Filipino people. A protector whose duty is to lead in times of trouble. A noble warrior that has chosen to push themselves to being the best that they can be. An ordinary Filipino, just like you, that has chosen to serve, lead, and whose extraordinary actions can inspire a nation. What is a soldier of the Philippine Army? An ordinary Filipino called to do extraordinary things. A human being with heart and soul. A warrior with a noble code. A protector of our freedoms. A Filipino hero. And you could be one too. A soldier of the Philippine Army. Serve, lead, inspire. Find your calling here. Join the Philippine Army today. Serving the people. Securing the land. Ano-anong kailangan dalhin para sumali sa Labor Day Job Fair? Gusto kong sumali sa Labor Day Job Fairs. Paano ba? The West Philippine Sea is a sanctuary of life, an irreplaceable part of our natural heritage and a testament to the richness of our seas. Here, within the Coral Triangle, lies one of the world's most biodiverse ecosystems. Over 500 coral species thrive here, creating habitats for countless fish and marine creatures. These reefs not only support diverse life, but also protect our coastlines and sustain our people. Our seas are home to prized fish like tuna and sardines, supporting local communities and feeding nations. This wealth in our waters reaches beyond our shores, making its protection a shared responsibility. The seagrass beds and mangrove forests here serve as nurseries for marine life and are crucial in our fight against climate change, capturing carbon and nurturing life. Here,
dolphins, whales, and the endangered dugong find a haven. Preserving these waters protect not only our biodiversity, but also our legacy of unique marine life. As guardians of our seas, the Armed Forces of the Philippines stands watch, committed to protecting these waters against the threats of illegal fishing, habitat destruction, and other harmful activities. But the call to protect extends beyond us. It's a responsibility we all share. The West Philippine Sea is not just a place. It's a part of who we are, a source of life and future for all. Together, let's ensure its protection for the generations to come. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Nagbabalik po ang programang Dole sa AFP Radio. 2 araw na lang mga kamanggagawa, Labor Day na, at syempre po ang ating selebrasyon ng Labor Day ay nakatuon para sa inyo mga kamanggagawa. Napakaraming mga programa at serbisyo ang aming itatampok nationwide. Ngayon naman mga kamanggagawa, pag-usapan natin ang isa sa mga programa ng DOLE na may pangunahing layunin na magbigay ng tamang impormasyon at edukasyon sa mga manggagawa at employer patungkol sa kanilang mga karapatan, tungkulin, mga batas at polisiya sa paggawa. Ito nga ay sa pamamagitan ng Labor and Employment Education Services o ang tinatawag na LEAS. At para bigyan tayo ng detalye patungkol sa nasabing programa, makakasama natin ngayong umaga si Attorney Arturo Alfonso J. Herbosa, ang Director ng Bureau of Labor Relations. Good morning, Director Herbie, at welcome po sa DOLE sa AFP Radio. Good morning din at magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig. Thank you, Director Herbie, sa pagtanggap ng aming imbitasyon. At for today's discussion, Director Herbie, pag-uusapan natin itong isa sa mga programa ng BLR, ang Labor and Employment Education Services o yung tinatawag nating LEAS. Pakibahagi naman po, Director Herbie, kung ano po yung layunin nitong LEAS at paano din po ba natutulungan nitong programa na mapanatili ang industrial peace sa mga lugar pagawaan, Director? Tama. Siguro linawin ko lang muna kung ano yung LEAS mo o yung Labor and Employment Educational Services Program or LEAS. Ang LEAS, ito yung full spectrum of our initiatives with respect to labor education. Hindi lang yan mga learning sessions na ginagawa ng BLR, kasama na dyan ang ginagawang learning sessions ng iba't ibang bureau at ahensya ng Department of Labor and Employment. Ang mandando namin is just to make sure that the design and implementation of all of these education or learning sessions are up to date, relevant, at ang approach problem solving. So, hindi lang yan programa ng BLR, yan ay programa ng buong Department of Labor and Employment. Opo. So in context po, Director Herbie, isa po itong learning session ng mga programa at serbisyo na ipinaparating po ng DOLE para sa manggagawang Pilipino, Director? Opo. Kasama na rin ang mga batas. No? Kung may mga bagong batas, may mga bagong rules that implement yung mga laws na bagong lumalabas o yung lumang rules na ating rinirevisa. Kasama yan na subject ng ating mga labor education programs. Okay po, Director. Ngayon naman po, Director Herbie, ano po ba yung iba't ibang bahagi nitong LEAS? Gayon din po yung mga nilalamang paksa ng bawat component nito. Baka kasi po, interesado din yung ating mga manggagawa at employers na humingi ng technical assistance patungkol dito sa pagsasagawa ng LEAS, Director Herbie. Yes. Ang LEAS program, ang unang layunin niyan is para
magkaroon tayo ng industrial peace. No? Alam naman natin na importante o mahalaga sa kahit anong usapan na ang mga partido ay buo ang kaalaman. Pare-pareho ang kaalaman nila, pare-pareho ang pagkakaintindi nila sa mga framework at sa mga batas na kanilang pag-uusap-usapan. At kung hindi malinaw ang kanilang kaalaman o may mga bagay-bagay na hindi sila nalalaman, mahirap magkaroon ng tiwala sa bawat isa. So, para magkaroon ng tiwala sa bawat isa, maganda na alam ng lahat ng kasali sa usapang ito kung ano-ano ang kanilang mga karapatan, kung ano-ano ang kanilang mga responsibilidad, at ano ang objective, ang primary objective ng usapan nila. Kaya pagka hindi nagkakaintindihan o hindi alam kung saan nanggagaling ang bawat isa, ay madalas ay nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan dahil na wala ang tiwala at hindi magkakaroon ng pagkakataon na humanap ng ibang pamamaraan para magkasundo. Pero kung magkakaintindihan tayo, pare-parehong kaalaman natin kung sa batas, kung sa ating karapatan, kung sa ating mga obligasyon at responsibilidad, kahit hindi tayo magkasundo, hahanapin natin ng mga paraan para tayo ay magkasundo at walang napipikon habang ginagawa ito. Yan ang aming unang layunin sa ating labor education services, sa ating LEAS. Ito ay merong 5 components. Ang unang component nito ay ang mga learning sessions para sa mga manggagawa at para sa mga namumuhunan o ang ating mga employers. So, dito pinag-uusapan ang pag-uunyon at pag ikaw ay nag-unyon, ano ang mga adding pwedeng gawin, katulad ng nagkakaroon ng collective bargaining agreement at sa dako naman sa mga employer, pagka ikaw ay hinarapan ng proposal to bargain collectively, ano ang inyong mga dapat gawin, ano ang mga palatuntunan na dapat sundin, at ano ang objective na dapat marating. So, yan very traditional. Yan yung basic. Ang pangalawang component naman natin ay yung mga tinatawag na convergence programs ng Department of Labor and Employment. Maraming ahensya sa department ang may kanya-kanyang proyekto. At ang bawat proyekto niya, siyempre pinapaalam natin sa mga manggagawa, sa mga employer, sa lahat ng mga taong pwedeng maging beneficiary sa mga programa ito. At ito ay kinakailangan din magkaroon ng pag-aaral, no? At pagtuturo kung paano makasali dito, paano makuha ang benepisyo sa mga programa ito. So ito ay parte rin ng ating labor education services program. Ito ay tinatawag ng mga convergence programs natin. Ang pangatlong haligi o component naman ay ang tinatawag namin community-based approach. Ito ay nakikipag-ugnayan kami sa mga LGU at kung meron silang mga aktibidad o selebrasyon na maaaring magpasok ng mga pagtuturo tungkol sa labor and employment, ito ay kinukuha namin, ginagamit namin paraan para makapagturo at makapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga karapatan ng manggagawa, tungkol sa mga programa ng Department of Labor and Employment. Dito wala tayong tinatarget na particular audience, basta yung kabuuan ng community. No? Kasi importante rin na ipamalas natin sa lahat yung impormasyon na meron tayo. Ang pang-apat naman na haligi ng LEAS ay ang aming tinatawag na Workers Organization Development Program or WOODP. Ito ay isang programang minamanis mula sa aming bureau. At dito sa programang ito ay mayroong 2 component. One is yung scholarship at ang susunod naman ay yung learning sessions para sa mga labor organizations. So, sa unang scholarship, nagsasubsidize kami ng tuition fee ng mga dependents, no, ng mga labor organization members. Pag sila ay natanggap,
sila ay makakatanggap ng scholarship subsidy para makapag-aral ng kursong pinili nila sa eskwelahang pinili nila. Ulitin ko, ito ay para sa mga anak ng mga union members and union leaders. Yung isa naman, yung learning session, ito ay tulong sa mga labor organizations na gustong magkaroon ng mga seminar o learning initiatives para sa kanilang mga miyembro o magiging miyembro. Ito rin ay sinasubsidize namin ang gastos nila para magawa itong mga training ito. At ang panghuli ay siyempre, nasa panahon na tayo ng internet at social media, makikita nyo rin ang list sa YouTube at Facebook. At pag dinalo mo yung Facebook natin, halos lahat siguro ng katanungan tungkol sa paggawa at sa batas ng paggawa ay makikita mo doon. At pag ikaw naman pumunta sa YouTube at ikaw ay isang HR professional, makakakuha ka na doon na maaari mong gamitin para maibahagi naman sa mga empleyado mo para sila naman ay matuto tukol sa mga kung ano-ano nangyayari sa larangan ng paggawa at sa mga batas na lumalabas sa ating bansa. Opo. Director Herbie, medyo comprehensive din pala tong components ng list. I-highlight natin na yung 5 components po na nabanggit ninyo. Una, yung learning session for workers and employers. Kabilang na dyan yung pagtuturo natin kung paano magtayo ng mga union, ano yung mga benepisyong maaari nilang makuha. Pangalawa po, convergence programs. Dito naman itinuturo natin kung paano makakasali yung ating mga workers and employers sa iba't ibang mga programa kung saan meron po tayong collaboration sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan o institusyon. Pangatlo po yung nabanggit nyo, Director Herbie, yung community-based approach kung saan po nakikipag-ugnayan tayo sa mga local government units kung saan pwede po tayong magsagawa ng mga learning sessions. Pang-apat naman po, yung isa po sa mga programa din ng BLR, yung Would-Be, kung saan po may dalawa siyang component. Yung isa po scholarship, tapos yung isa po learning session. Then yung pang-5 po, yung huli nyo mong nabanggit, yung availability po ng list sa FB at YouTube channels po ng BLR. Tama po na, Director? Tama. Apo. Ngayon naman po, Director, baka po may mga nag-iisip, meron po bang target itong labor education natin? At tayo po ba ay nagkakaroon ng proseso kung paano natin matutukoy kung anong establishments yung dapat mabigyan ng lease, Director Herbie? Okay, doon sa una mong katanungan, sino ang ating mga target audience? Actually, ang target namin dito lahat. Kasi kahit paano naman, kasama ng estudyante, mga bagong entrance ng ating labor force, ang mga manggagawa, dahil sa buhay naman ng tao, darating ang panahon na ikaw ay magtatrabaho. Yes po. Kung ikaw naman ay self-employed, baka balang araw, ikaw naman ay magkakaroon ng mga empleyado. Kaya importante na lahat tayo ay malawak ang kaalaman sa batas at sa mga karapatan ng manggagawa at sa mga karapatan din ng employer at kanilang mga responsibilidad at obligasyon. Pero sa unang hapyaw, siyempre mas matatarget muna natin ang mga unang-una ang mga manggagawa na aanib na sa union, mga manggagawa na hindi pa kaanib pero medyo nag-iisip na kung aanib na sa union. Kasama din yung mga manggagawa na walang planong umanib sa union. At pangalawa naman na tinatarget natin ang mga estudyante na gagraduate na. In fact, sa convergence program natin with Bureau of Labor and Employment na meron silang mga employment promotion programs for fresh graduates, tayo rin ay sumisingit at nagbibigay ng learning sessions din para sa mga bagong graduates natin para pag tumapak na sila sa labor force, medyo meron na silang angkop na kaalaman sa kanilang mga karapatan. Sa pangalawang tanong mo naman kung paano mag-avail sa mga learning sessions na to. Ang karamihan ng ating learning sessions ay ginagawa
through the cooperation of our regional offices. No? So kung ikaw ay nasa Region 3, pumunta ka lang naman sa ating opisina sa Region 3 at magtanong. Meron tayong mga tinatawag na these vocals. Ito yung mga empleyado ng ating regional office na tinalaga natin na para makipag-usap sa mga tao ukol sa mga programa na pwede nilang ma-avail sa ating list program. Kung naman ang would be pinag-uusapan, pwede naman sila mag-email sa ating urwed@blr.gov.ph at doon sila pwede mag-inquire kung sakaling sila ay kwalipikado sa mga scholarship program or sa ating mga learning sessions para sa mga labor organizations. Siguro pag-usapan na rin natin, no, paano ba namin nalalaman kung ano ang magandang topics na ituro o pag-usapan sa mga labor sessions. Yes po, Director. Meron tayong tinatawag na single entry approach, diba? Kung saan kung ikaw ay may reklamo o may query, ikaw ay pwedeng dumulog sa kahit anong opisina ng Department of Labor at merong mag-aasikaso sa iyo tungkol sa iyong reklamo o query. Yung mga reklamo at mga query, yan ang ginagamit natin batayan kung ano ba ang hot topic for a particular period of time. No? Kasi kung ano yung mga maraming katanungan, then doon natin malalaman na kulang ang kaalaman ng mga tao. So yan ang ginagamit namin batayan para kung ano ang mga education programs na pwedeng ma-implement. Tinitingnan rin natin ang pulso ng lipunan. Diba? Siguro mahirap man pag-usapan pero duman tayo sa pagkakataon na medyo maraming nagkaroon ng problema. No? Katulad ng mga labor advocates na napaslang. So, minarapat namin na magkaroon ng learning session upang ang ating mga kapatid sa paggawa ay maturuan ng basic paralegal skills. Nakakatatlong programa na tayo ng paralegal training na to at magkakaroon pa ng 2 batches sa darating na mga panahon. At dito, tinuturuan namin ang mga labor advocates ng basic information tungkol sa pag-aabugasya na halos. No? Dahil kung hindi mo alam ang iyong batas at kung ano ang karapatan mo sa batas, marahil pag ikaw ay natapat sa sitwasyon na medyo alanganin, ang reaksyon mo ay maaaring magbunsod ng paghihinala na meron kang masamang layunin. Samantalang wala naman, ikaw ay nagkataang kinabahan lang dahil hindi mo lang nangyayari. At maaaring magkaroon ka ng problema. At kung meron naman pagkakataon na ikaw ay hiningan ng tulong dahil nagkaroon ng problema, maigi ikaw rin ay nakakaintindi kung ano ang gagawin mo pag ang isang kasamahan mo ay nakulong. Ilang oras ba na pwede siyang ma-detain nang hindi na-charge? Sino ang mag-charge? Saan mag-charge? Ito ay mga tinuturo namin dito sa paralegal training po para ma-equip ang ating mga manggagawang nagtatrabaho para sa mga kapwa manggagawa na medyo komportable sila sa nalalaman nila sa batas na maaaring makatulong sa kanila at makatulong sa kapwa manggagawa. Apo, magandang malaman, Director Herbie, no, na talagang timely and relevant yung mga topics na ino-offer natin sa ilalim ng LEAS. Kasi talagang kinukuha natin yung pulso o yung mga concerns ng ating manggagawa at kumbaga tina-tailor fit natin yung mga topics para sa kanila at para tugunan din yung mga concerns nila pagdating sa empleyo at panghanap buhay. Ngayon naman, Director, in terms of accomplishment, gaano na po ba karaming list yung naisagawa ng Bureau of Labor Relations at ng ating mga regional offices noong nakaraang taon? At sa bilang po na ito, ilang mga kamanggagawa naman po yung nakinabang mula sa pagsasagawa ng LEAS, Director Herbie?
Baka magulat kayo pero sa taong 2024, ang report na natanggap namin sa aming regional office ay nakapagawa sila ng 8,679 learning sessions. No? At ito ay nagkaroon ng humigit kumulang 1,000,000 participants. So imagine mo na lang, no, ang education ay merong multiplier effect, di ba? Kung 1 million ang naturuan mo, malamang ito rin ay nakapagturo sa mga kapwa nilang tao, mga dalawa o tatlo. So ito pa ay pwedeng dumoble at dumulito pa. Sa taong 2025, first quarter pa lang, meron na tayong nagawang 1,872 learning sessions. At ang participants dito ay umaabot na sa 373,473. Apat ang quarters ng isang taon, kung bawat quarter ay ganyang karami ang ating learning sessions at participants, baka malampasan pa natin ang number of participants sa 2024 ngayong taong 2025. Talagang kudos po, no, sa inyong tanggapan, Director Herbie, kasi yung 8,800 plus na learning sessions na naisagawa nyo po noong 2024, talagang nag-benefit yung higit 1,000,000. At katulad nga po nung nabanggit nyo, talagang for sure na isasalin nila sa iba pa yung mga natutunan nila mula sa mga learning sessions na naisagawa ng BLR, katuwang po yung ating mga regional offices. Mahalaga ang role na piniplay ng ating regional offices at sila ay bibigyan ko ng papuri. Dala ng sila talaga ang umaabot mo sa ating mga manggagawa. At sa dami-dami na kanilang ginagawa, ay nagsisilip pa rin talaga na mag-conduct ng learning sessions under our LEAS program. So sa ating mga regional directors, maraming salamat po. Yes, siyempre congratulations din sa tulong ng ating mga regional offices, kaya naibababa natin sa mga pinakamalalayong mga lugar yung ating mga programa at serbisyo. Ngayon naman, Director Herbie, tungkol naman to way forward ng BLR, ano naman po yung mga hakbang o inisyatibo yung ginagawa at gagawin pa ng inyong tanggapan po para siguraduhin ang napapanahon at epektibo yung mga ginagawa nating labor education services, Director Herbie? Siguro tuloy-tuloy naman ang aming pag-alam sa pulso ng bayan at ang mga nangyayari sa lipunan para makatugunan namin kung ano mga dapat tugunan. Pero siguro in terms of approach, no, and platform, ang aming e-campus ay kasulukuyan namin inaayos. No? Ito ay magagamit ng ating mga ang publiko, no, na magpunta lamang sa ating website para kumuha ng mga kurso, no? Upang lalo pang mapalawak ang kanilang kaalaman. At kung kami ay suswertehin, baka pwede rin kayo mag-offer ng mga certification courses. Ay, opo. Yes. Aside from the certificate of completion, no? Dahil maganda rin naman na ang pag-aaral ng through our labor education program, makakadagdag din sa credential ng mga tao. Pero malayo-layo pa yon. Ang una namin mission maitaguyod ulit ang ating e-campus. Meron naman pero gusto pa namin ayusin, pagandahin at maging very accessible. At ang kanyang mga subject matter ay talagang makakatulong at relevant sa lahat. Talagang looking forward din kami, Director Herbie, no, sa pagpapolish niyo po ng e-campus na initiative at sana po talaga maging available na, no, ito sa mga susunod na buwan o kaya kung itong administrasyon, ano, Director Herbie. Opo. Kung may mga katanungan naman po, Director Herbie, hinggil sa mga programa at serbisyong hatid ng BLR katulad nitong LEAS, o kung nais po nilang mag-report patungkol sa kanilang trabaho, saan at paano po ba nila maaabot ang Bureau of Labor Relations, Director? May email nyo kami sa BLR at pwede nilang ma-email ang kung anumang division, no? Pwedeng sa PMTSSD at blr.gov.ph. Pwede rin sa
URWED nga, URWED, at plr.gov.ph, pwede rin sa PPDV at plr.gov.ph. Opo. Sa ating mga kamanggagawang nakatutok ngayon na naka-flash sa inyong mga screen, yung contact information ng Bureau of Labor Relations. At this point, Director Herbie, kunin na lang po namin yung inyong mensahe at imbitahan na rin yung ating mga kamanggagawa at namumuhunan na mag-avail po ng mga programa at serbisyong hatid ng BLR. Go ahead, Director. Salamat ng marami sa aking mga kasamahan sa paggawa. Whether kayo ay manggagawa, union, namumuhunan, employer, self-employed, ako ay hihikayat sa inyo na pumunta sa aming FB page at YouTube para sa mga basic information tungkol sa mga batas, tungkol sa mga karapatan, at kung kayo naman ay interesado na lumahok sa aming mga learning sessions, pumunta lang kayo sa ating mga regional offices na kung saan kayo nakatira. At kung kayo naman ay miyembro ng labor organization, pumunta kayo sa inyong mga officers at sabihin nyo na mag-avail sa aming mga would-be program. At kung kayo naman ay anak ng isang unionista na nag-aaral at naghahangad na magkaroon ng kahit paano ay tulong sa inyong pag-aaral o matustusan ng inyong tuition fee, huwag rin kayo mag-atubiling mag-email sa urwed at plr.gov.ph para mag-apply. With that, Director Herbie, di na namin kayo patatagalin pa. Alam namin, sobrang busy nyo po. Lalo na nagpe-prepare din tayo sa final stretch ng para sa ating Labor Day celebration. Again, maraming salamat po, Director Arturo Alfonso J. Herbosa, ang Director ng Bureau of Labor Relations. More power po, Director, at sa buong Bureau of Labor Relations. Maraming salamat din. At narinig po ninyo mga kamanggagawa, si DOLE Bureau of Labor Relations Director, Attorney Arturo Alfonso J. Herbosa. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa BLR sa pamamagitan ng kanilang mga telephone lines na matatagpuan sa kanilang website www.blr.dole.gov.ph o sa kanilang Facebook page, hanapin lamang ang DOLE Bureau of Labor Relations. At para sa inyong mga katanungan na may kaugnayan sa empleyo o panghanap buhay o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po ang ating DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Hanapin lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin mga kamanggagawa ang ating FB page, Department of Labor and Employment. Mag-follow na din sa aming TikTok, Instagram, X at YouTube accounts para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. I-type lamang ang @dolegov_ph. Kami rin ay nasa Viber. Hanapin lamang ang ating Viber Community Channel, #Serbisyong Dole. At isa na naman pong episode ng ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa susunod na episode, abangan kung anong DOLE program naman ang ating tatalakayin dito sa ating program. Sa ngalan ng aking partner sa programa, Carla San Diego Malabanan, gayon din sa aming mga kasamahan dito sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Laderas. Tutok lamang po kayo ulit sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang mga serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras natin, 53 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga.
Grabe. Ano na? Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.